Ito pala ang kwento ng buhay ni Representative Elijah Eli Rambao San Fernando, ipinanganak noong ika-13 ng Agosto taong 1976, ay isang Filipinong aktivista para sa karapatan ng manggagawa, social media personality, at kasalukuyang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas. Kinakatawan niya ang Kamanggagawa Party List sa ika-20 Kongreso ng Pilipinas. Papel sa Kongreso. Bilang unang nominado ng Kamanggagawa Party List, nanalo si San Fernando noong halalan ng 2025 at formal na nanungkulan sa kalagitnaan ng taong iyon. Siya ay kabilang sa pinakabatang mga neophyte o bagitong mambabata sa kasalukuyang Kongreso. Mga advokasya. Nakatuon ang kanyang agenda sa reforma sa paggawa, kabilang ang pagsusulong ng isang pambansang minimum wage sa halip na regional o panlalawigang pasahod, gayon din ang pagkakaloob ng komprehensibong sick leave at vacation leave para sa lahat ng manggagawa, regular man o contractual. Presensya sa social media. Bago pumasok sa politika, sumikat siya bilang isang political TikToker at labor content creator. Nakalikom siya ng mahigit 2.5 milyong taga-subaybay sa Facebook at 1.2 milyon sa TikTok, kung saan tinatalakay niya ang mga isyu ng paggawa, sahod, at karapatan ng mga manggagawa. Serbisyong panlipunan. Noong kasagsagan ng pandemya ng COVID-19, naging organizador siya ng Matyaga Community Pantry, na kinikilalang ikalawang community pantry na naitatag sa Pilipinas, bilang tugon sa kakulangan ng ayuda at kabuhayan ng maraming Pilipino. Mga panukalang batas. Isa siya sa mga pinakaunang mambabatas na naghain ng panukala sa Kongreso, kabilang ang House Bill No. 1, na naglalayong gawing obligado ang pagbibigay ng leave benefits sa lahat ng empleyado. Aktibo rin siya sa mga komite tulad ng Appropriations, Labor, at Agrarian Reform. Paninindigan laban sa korupsyon. Hayagan niyang nanawagan ang pagbibitiw ni DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng mga alegasyon ng umano'y ghost flood control projects. Naghain din siya ng resolusyon na humihimok sa National Bureau of Investigation, NBI, na huwag magbigay ng clearance kay dating kinatawan Zoldico habang may umiiral na investigasyon. Mga kontrobersya. Noong huling bahagi ng 2024 hanggang 2025, humarap siya sa ilang hamong legal, kabilang ang kasong cyber libel na inihain ng isang opisyal ng kalusugan sa Maynila, matapos niyang akusahan ito ng umano'y pananamantala sa pondo. Nakatanggap din siya ng batikos mula sa ilang sektor ng politika dahil sa kanyang mga pahayag at paninindigan hinggil sa mga kontrobersyal na personalidad. Gusto mo ba ng mga ganitong content? Halika at i-follow muna ako.